Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, umpisa na po natin agad. Komentuhan po natin. Ito pong nakaraang araw po. Nagpahayag po ang mayor po ng Davao na si Sebastian Baste Duterte. At napakatindi po ng hamon ni Mayor Baste dahil po ang ating bansa ay 3 taon po na nalagay po sa puro korupsyon, puro issue po ng korupsyon sa loob po na mahigit 3 taon ng ating bansa. At nagkandaleche-leche po ang ating bansa, lalong-lalo po nalagay po tayo at nadagdagan po ng malaking utang na trilyon-trilyon po ang naidagdag sa ating utang mga kabayan. Pero wala po yatang nakita ang mga Pilipino. Kaya ang hamon po ni Mayor Baste dahil ang mga nasa hot seat po ngayon na issue ng korupsyon ay mga politiko katulad po ng Kongreso. Kaya ang unang hamon po ni Baste ay dapat pong imbestigahan na dahil po yung isa pong congressman ng Ako Bicol Party List ay wala na po sa Pilipinas, nasa Amerika na. Ito pong pinakaulo ng House of Representatives ayon kay Mayor Baste ay dapat pong imbestigahan dahil sa paglobo ng pera nito sa kanyang salin, mga kabayan. Nagsimula lang po ito ng 200 million. Ngayon daw po ay mahigit 3 billion na raw po ang pera ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Salin pa lang yan. Paano pa yung mga nasa Bolt na hindi nabibilang, hindi nakasama sa salin? Hindi po ba mga tambay? Yung mga nasa Bolt at yung mga tagong yaman sa ibang bansa, mga kababayan, mga ano tawag ni Maharlika doon? Mga overweight luggage. Ito pa mga tambay, pakinggan po natin ang balita. Gihagit ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang gobyerno nga imbestigahan ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni House Speaker Martin Romualdez tungod kadudahan matud pa ang kadako sa gisaka niini. Ani report ni John D. Esteban. Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. Mao kini ang hagit ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Committee on Appropriations sa Kamara. Imbestigahan ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni House Speaker Martin Romualdez. Sumala niya, dako matud pa kaayo ang gisaka sa SALN sa House Speaker. Asa ka kitag politiko nga in 3 years 2 billion kapin ang gisaka sa SALN. Gawas kang Romualdez, gihinganlan sab sa acting mayor, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nga lakip sa paimbestigahan. Tanawan ninyo tanang SALN sa mga politiko aning nasura ni, then you have your answer. That's it. SALN lang na, ni Zaldico o kato mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Borot, and how they acquired that kind of money in 3 years. It's in front of your face already. Wala pa'y tubag ang House Speaker o si Ko sa maong payag na pangutana sab si Acting Mayor Baste kung mutambong ba siya o ganing imbitahan sa investigasyon kalabot sa flood control. Kini human nga gibutyag ni Manila Representative Benny Abante ang chair sa House Committee on Human Rights nga paimbestigahan ang flood control project sa Davao City. Sanglit bahaon nun daw gihapon ang syudad taliwala matud pa sa 51 billion pesos nga pondo alang sa infrastruktura lakip na ang mga proyekto sa flood control. Kung imbitahon ko, kung saan na ba tayo ghost project? Tanawag ko ninyo ng Davao na ba'y nabungkag diri bisag usa? Pangutana niya, nganong napadulong sa mga Duterte ang issue sa flood control. Nagsugod si Marcos, gadagan kay sa panganlan na contractor, tapos may expose na kunwari, sinakyan na ng mga LP. Ngayon, napunta sa amin yung istorya. Totoo naman yun di ba? Ganun po talaga, Mayor Baste. Pag po ang leader na tinatawag ng dating Pangulong Duterte ay weak, mahinang leader, at ngayon po ay corrupt na gobyerno, talagang magtuturo po yan dahil mahina Ganun po yung, ganun po yung mahina. Yung kanila pong kahinaan,
isisisi po sa iba yan. Kaya po yung flood control issue, dadalhin po talaga sa issue ng mga Duterte. Unang-una, hindi po makakasagot ang dating Pangulong Duterte dahil pinatapon po nila. Kung ang dating Pangulong Duterte lang po ay hindi po nila pinatapon, gamit po ang pera ng taong bayan umano. At syempre po yung ginawang kidnapping na walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte na isa po siyang abogado, isang piskal na hindi man lang dinala sa korte. Unbelievable po yun. Isa kang piskal, isa kang abogado, hindi ka man lang tinuntong sa korte ng Pilipinas, bigla ka inilipad. Hindi po ba? Katarantaduhan yun. Kagaguhan yun. Nila, umano. Kaya kung nahandito lang po si dating presidente sa ating bansa, kayang-kaya niya pong sagutin yan. Baka pagmumurahin pa yung mga yan. Pagmumurahin pa yung mga yan. Mga bayan, kung nahandyan lang po si dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya ito po mga tambay. Ito po yung ulo na sinasabi ko po mga tambay. Nakita nyo po, yung Kongreso sa investigasyon ng flood control, dinadala po nila sa mga contractors saka sa DPWH. Hindi po ba? Okay naman yun eh. Okay naman yun. Kaya lang po, mga kabayan, mas malaki ang mahuhuli mong isda pagka sinimulan mo roon sa ulo, doon sa pinakabalyena. Yun ang pinakamalaki. Ang hirap kasi, nakikita agad natin, tinitingnan agad natin yung mga butete, yung maliliit. Pero yung pinakamalaki, ayaw po natin tingnan at imbestigahan. Yung mga gumagawa ng mga malalaking anomalya, billion. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, ito po ang dapat pong imbestigahan. Sana maimbestigahan po ito ng una ng ombudsman. Di ba? Ombudsman. Sana imbestigahan po ng ombudsman. Ito pong mga politiko na sobra-sobra po ang itinaas ng SALN nila. Grabe Nung pagpasok po ng Binagoong Pilipinas, ang kanya pong asset, ang kanyang SALN ay nasa 200 million. Pero ngayon po, 3 taon pa lang na siya po ay naging speaker ng House of Representatives, ay pumapalo na raw po sa mahigit 3 billion ang kanyang SALN, mga kabayan. Yan po ay record. Naka-record po yan. Paano po yung mga hindi naka-record na pera na sinasabi ni Mayor Magalong, mga kababayan? Paano po yun? Sige nga. Yung sinasabi ni Mayor Magalong, ang karamihang pera ng Pilipinas ay napupunta sa kanilang mga vault. Sa mga vault, ayo kay Mayor Magalong. Punong-puno ng pera ang kanilang mga vault. Kaya kung iimbestigahan lang po ito, mga kabayan, at lalo-lalo na po kung ang mangyayari sa atin ay katulad sa Indonesia, mga katambay, baka unahin po sunugin umano ang mga bahay nito. At baka pasukin at hanapin ang mga vault na malalaki ng mga politiko. Hindi kaya, mga kabayan? Ito po, diyan po makakaalaman kung mali ang sinasabi ng Vice President Sara Duterte na ang pera ng Pilipinas ay kontrolado nila. Lalong-lalo raw po ng tinatawag niyang tambaluslos at itong si Saldico. Kung si Saldico at ang kanyang kapatid na contractors ay wala na raw sa Pilipinas at si Saldico ay nasa Amerika na at biglang nagkasakit at nagpapagamot. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, si Saldico ba ay dala rin ang pera ng mga Pilipino nung bumiyahe sa Amerika? Mga bayan? At totoo ba siyang may sakit o iniiwasan lang nila ang napaka-anomalya na ubod ng laki ng korupsyon sa ating bansa na sila ang gumagawa at naglalagay ng malalaking pondo sa gusto nilang lagyang ahensya. Di po ba? Biruin mo, yung sinasabi nga natin, eto laki SALN. Hindi pa naimbestigahan dito yung mga malalaking vault umano. SALN pa lang, pero ang laki na ng nilobo. Di po ba? At dapat din pong imbestigahan dahil may umuugong din po dyan. Kaya naglalaki yan ng mga pera ng mga politiko. Katulad daw po ni Tambaluslos.
Dahil mismo si Atty. Guanzon, kung natatandaan nyo, meron din po siyang pinasabog. Ano sabi ni Atty. Guanzon? Yung Maharlika Investment Fund ay karamihan daw po ng pera dyan na nilagay sa Maharlika Investment Fund ay nalagay daw po sa mga korporasyon at negosyo ng mga politiko ayo po kay Rowena Guanzon. Saan po? Sa mga mining na isa raw po na may pag-aari ang tinatawag na tambaluslos. Mga kabayan, hindi kaya nalagay sa mga negosyo kaya lumobo ang mga kayamanan ng mga taong ito? Yan ay pinasabog din po ni Rowena Guanzon yan, ni attorney. Yung Maharlika Investment Fund. Wala pa yung issue ng ginto dyan. Mga kabayan, na bilyon-bilyon. At napakaraming issue po sa kanilang panunungkulan. Paglipat ng pera sa PhilHealth, kagagawan din po nila yan. Hindi po ba? At yung napakarami pa pong issue, mga kabayan, sa ating kabangkuhan at sa ating pong kaperahan. Yung SSS nga lang natin GSIS, yung PDIC, at napakarami pa. Lalo-lalo pa yung ginawa nilang budgeting ng 2025 na isang damukan na bilyon ang naisingit sa mga blanco, 241 billion. Saan kaya mga programa dinala yan? Dahil yung ginagawa nilang budgeting ay questionable. Dahil meron pong hawak na USB. Ito isang congressman na si Toby Tiangco. Di mo ba? Na yung mga party list pa lang, lumolobo na ang nilalagay nilang pondo ayon kay Tiangco. Di ba? Billion-billion! You know, yung Ako Bicol party list. Yung isa pang sinabi niya na pamangkin ko. Di ba? Yung BHW party list. At paano kaya yung party list ni Tambaluslos na Tingog? Ano na kaya? Magkano kaya ang naisingit dyan sa Tingog party list na siya ang speaker at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ang representative po ng Tingog? Hindi po ba? At napakarami pang party list na nagkamal din po yata ng pera at nasingitan. Hindi po ba? Lalong-lalo ang mga nananahimik na makakaliwang grupo, Makabayang Black, kamusta na kaya ang mga pondo niyan? Dapat pong masilip yan. Hindi po ba, Mayor Baste? Panahon na po. Panahon na, mga kabayan. Kung ang gobyerno po natin ay matino, lalong-lalo po ang ating ombudsman, napakasarap pong silipin ang mga salin, kayamanan ng mga politiko. At kung matino po at talagang makabayan at may prinsipyo pa ang ating mga men in uniform, napakasarap din pong galugarin ang mga mansyon ng mga politiko. Diyan po makakakuha ng isang damukal umano ng pera ng taong bayan kung totoo ang sinasabi ni Mayor Magalong na bolt nila ay isang damukal na pera sa mga bolt at pati po ang kanilang mga condominium, townhouse na sinasabi ni Mayor Magalong ay punong-puno din daw po ng mga pera. Ginawa rin daw po mga bolt, mga kabayan. Kung maghahanap lang tayo ng pera ng Pilipino, mga kabayan, makakita daw po tayo ng isang damukal na pera na mga ninakaw ng mga demonyong politiko sa ating bansa sa kanilang mga bahay, mansyon, dahil nahandyan daw po nila iniimbak ang isang damukal na pera natin ayon kay Mayor Magalong, mga kabayan. Kaya nga po kung mangyayari po sa ating bansa, yung nangyari sa Indonesia, mga kabayan, yan, baka unang susugurin ang mga bahay ng politiko dahil isang damukal po ang pera na meron sila riyan umano. Questionable dahil ayaw nilang ilagay sa bangko. Hindi po ba? Baka masilip. Ito nga lang, questionable na Yung pinasabog ni Mayor Baste, 200 million, naging 300 billion. Hindi po ba malaking questionable yan? Biglang angat, politiko? Hindi po ba? Politiko ka? Magkano lang sweldo ng congressman? Di po ba? At silipin din ang mga negosyo nito. Hindi po ba? Silipin. Kaya lang, masisilip po ba ngayon? Masisilip po ba ngayon, mga katambay? Mga kabayan, sa ngayon? Mga kabayan, kaya nga gustong-gusto nilang pabagsakin ng Vice President. Hindi po ba? Ginamitan nila yan ng trilyon ayon sa mismong kapatid
na nagmarites sa mga Pilipino na pinondohan nila ang pagpapabagsak sa Vice President. Kaya nga gustong-gusto nilang ma-impeach para mahawakan nila ang bansa at wala na pong masilip sa mga korupsyon nila ngayon. Kaya nga pati po ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon ay gusto nilang repasuhin. Di po ba? Kaya nga ginamitan pa nila. Di po ba? Nagpapapirma pa sila noon. Di ba? Yung People Initiative. Di po ba? Natatandaan niyo po yun? Na binulgan ni dating Pangulong Duterte ang kanilang maitim na plano umano sa ating bansa na ripasuhin nila para ang kanilang pamumuno daw ay hindi na mawala at talagang hindi na sila mawala sa kapangyarihan at sa kanilang mga pwesto. Dahil po pala rito sa kanilang mga plano na magpayaman umano sa ating bansa. Sila lamang. Nakita niyo po, nananahimik ang speaker. Tahimik na tahimik ang speaker. Nakita niyo po, tahimik. Ang maiingay po yung mga aso, yung mga buhaya ang maiingay ngayon. Pero yung tambaluslos, tahimik na tahimik. Walang iniwan po yan kay Saldico. Tahimik na tahimik po si Saldico sa issue po ng flood control at bigla pong nawala na parang bula. Parang bulang nawala. Bigla na lang nasa Amerika at nagkasakit. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kababayan? Bigla nagkasakit. Excuse me po. Kaya dito po sa speaker, mga tambay, sa panahon po natin ngayon, mga kababayan, nakita nyo po, napakahirap nilang pangalanan ang malalaking tao katulad ng Speaker Saldico at yung nasa Senado na mga meron din po kinalaman dyan. Hindi po ba? Napakahirap pong pangalanan ng Malacanang. Lagi lang po silang nasaan? Contractors, DPWH, District Engineer. Di ba? Nagpapangalan lang po sila pagkakalaban nila sa politika. Lalong-lalo na po, yung iniiwas po nila ang kanilang mga ulo sa korupsyon, dadalhin po sa mga Duterte, sa flood control project ng mga Duterte. Samantalang yung 3 taong mahigit na korupsyon nila ay parang sinasabing mas magaling pa yung ginawa nila kisa sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba katarantaduhan yan? Kasinungalingan yan? Kay dating Pangulong Duterte, napakarami mo nagawa, napakarami mo nakitang nagawang achievement. Samantalang dito sa gobyerno na ito, ang nakita mo achievement ay puro korupsyon, pamumulitika, pagpapatapos sa isang Pangulo na walang due process. Achievement? At i-impeach ang Vice President sa 125 million, samantalang sila ngayon, ang lalaki ng iniyaman nila. Ang lalaki ng mga budget nila na hindi maipaliwanag. Di po ba? Billion-billion ang budget nila. Party list pa lang, billion-billion na. Ikumpara mo sa isang Vice President. Vice President, 700 million, kinu-question. Samantalang party list pa lang nila. Ilang billion na ang budget? Isang taon? Hindi po ba corruption yan? Kaya nagpapasalamat po tayo, mga tambay. Magpapasalamat po tayo dahil nabunyag po lahat ng mga sekreto nila. Nabunyag. Kahit anong gawin po nilang pagpapabagsak sa mga Duterte, sila po talaga ang tunay na maraming sagutin sa bayan. Napakarami po nilang sasagutin sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa kaperahan natin. Kasi ang malaking tanong po natin dyan, umutang kayo ng mahigit 7 trilyon. Mahigit 7 trilyon ang inutang na ninyo sa panunungkulan nyo. Ano at saan nyo dinala yan? Yan ba'y nadala lang sa malalaking vault o na i-deposito na ninyo umano sa mga bangko nyo sa labas ng bansa? Nadala na rin po ba ito sa Cayman Island umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kailan kaya sisilipin ito? Pagka ito po ay hindi nila sinilip, mga kabayan, alam na nagtatakipan po sila at meron po silang
itinatago sa taong bayan. Ito po, maliwanag na sinasabi ni Mayor Basde. Meron pong record, 200 million, biglang naging 3 billion mahigit ng pera ng speaker sa loob lang ng 3 taon. Bakit? Ngayon, tingnan po natin. Kaya pala, hindi nyo po napapansin, kaya pala gigil na gigil ang isang DOJ Secretary Remulla na maging ombudsman. Hindi kaya para marami silang pagtakpan na korupsyon ng mga politiko na dapat ay protektahan? Hindi kaya katulad ng ganitong mga kaperahan na hindi na po maiimbestigahan at ang mga issue ng korupsyon at siyempre ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Nakita niyo po yung nagiging pattern pag nilagyan mo ng logic? Yung kanilang issue ng korupsyon ay kailangan may proteksyon. Saan una magkakaroon ng proteksyon? Sa ombudsman. At siyempre po, magtatalaga rin po sila ng bagong DOJ Secretary na kontrolado rin po ng palasyo umano. Magaling ang kanilang mga utak. At habang hindi nila napapabagsak ang Vice President, ay gumagawa naman sila ng paraan para sa proteksyon sa kanilang mga karir politikal. Hindi po ba mga kabayan? Logic. Mga kabayan, hindi po masama magkomento. Yan po mga tambay, ang napakasarap po at makatotohanan para po sa ating mga Pilipino. Kailangan po magkaalaman, lalong-lalo po sa Kongreso. Dahil po ngayon, hindi pa po maimbestigahan ang Pangulo ng Pilipinas dahil po may immunity pa po siya bilang Pangulo. May immunity, mga kabayan. Ang tanging makapag-iimbestiga lang po sa Pangulo sa ngayon, mga kabayan, kung siya po ay sasampahan ng impeachment. Impeachment, mga tambay. At isa pa, hindi lang naman po impeachment, kung iimbestigahan po siya ng men in uniform. Yan po. Kung siya po iimbestigahan ng mga men in uniform, lalo-lalo po ng ating kasundaluhan, ang ating AFP. Katulad po ng ginawa kay dating Pangulong Erap Estrada, mga kabayan, kinuha po sa Malacanang dahil po sa napakaraming issue ng korupsyon. Weteng, naging anak ng weteng. Ngayon po, isang damukal na issue ng korupsyon, pero tahimik pa rin po ang ating men in uniform, mga kabayan. Yan po mga kabayan, tingnan po natin kung sino po aaksyon. Aaksyonan po ba ito ng Kongreso, yung hamon ni Mayor Baste? At sana aksyonan din po ito ng Senado, yung ating Blue Ribbon Committee. Napaka-importante po ito. Pera po ng taong bayan ang nalulustay at nawawalang parang bula na hindi natin malaman kung nadadala sa ibang bansa o nalalagay sa kanilang malalaking vault ayon kay Mayor Magalong, mga kababayan. At nananatili pong tahimik ang speaker, mga kababayan. Hindi pa rin po nagsasalita ang speaker dito po sa pasabog ni Mayor Baste na kung talagang gusto nyo makakita ng malalaking korupsyon, unahin nyo imbestigahan ang tinatawag na tambaluslos. Lahat, pati po mga galamay niyan. Kung ang mga galamay lang po niyan, nakikita rin po natin mga tambay. Lahat po ng maiingay sa Kongreso ay involved po ang kanilang mga probinsya at distrito sa flood control project. Karamihan po ay palpak at ghost project. Hindi niyo po napansin? Karamihan po ng kaalyado nila na maiingay at mga pumirma nung pumirma po ng impeachment ng Vice President ay sila po ang napakarami pong involved umano sa flood control project na maanumalya. Hindi po ba? Flood control pa lang po yan. Wala pa po yung mga pagawaing karsada dyan. Tulay, di ba? Mga eskwelahan, pati nga basketball court, palengke, di ba? Marami po sila pinagkakitaan dyan. Hindi po ba? Yan po mga tambay, abangan po natin yan. Kung sino po ang politiko na may yagballs na paiimbestigahan po yan at tututukan ang kayamanan po ng speaker sa Kongreso at sa Senado. At tingnan din po natin kung aaksyon po dyan ang pamahalaan, ang DOJ at ang Ombudsman dito po sa issue ng speaker
na biglang lumobo po ang kanyang kayamanan. Mga kabayan, yan po ay record. Wala pa po ang kayamanan niya sa labas ng bansa umano at sa malalaking bolt umano, mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa inyo lahat. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Romana at Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut, 4531 ng Maisug, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa dasal. At ganun din po sa ang dasal po natin sa ating Vice President na maingatan po siya, lalo po sa kanyang mga paggawa ay maingatan po at mailayo po sa kapahamakan. At ang pamilya Duterte na rin po, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Tayo rin po ay magdasal at mag-ingat mga tambay. At maisama po natin sa ating panalangin ang ating pong pag-iingat at ang ating pong buong sambayanan. At napaka-importante po yan. Dahil nga po, napakahirap na po ng sitwasyon ng ating buhay. Tapos, napakagulo pa at napakarami pang mga addictus at kriminal. Kailangan po talaga natin magdasal na tayo po'y maingatan, mga kababayan. Sa muli po mga tambay, paalam, ingat po, bye-bye.